Lalong tumindi ang galit sa gitnang silangan matapos ipag-utos ni Trump na tamaan ng US ang halos 20 target ng Iran sa isang aksyong militar na yumanig sa Golpo nitong Hunyo 10, 2026. Habang humihigpit si Trump laban sa Iran, hati ang Kongreso ng Amerika sa limitasyon ng kapangyarihang militar. Muling inatake ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon. Patuloy ang presyon ng mga Houthis, sinusubukan ng China ang Taiwan sa dagat. Sumagot ang Taiwan sa putukan at itinutulak ng Ukraine ang Russia sa krisis sa lohistika sa Crimea. Ano ang mga naabot ni Trump at paano nakakagulat na konektado ang mga ito? Bakit tumugon ng Iran at pinaandar ang kanilang mga terorista sa rehiyon? Paano nito binabago ang laro? Ikukwento ko na siya lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Inatake ng Estados Unidos ang mga lugar na may kaugnayan sa depensa ng Iran matapos bumagsak ang Apache sa kipot ng Hormuz. Ayon sa bersyong inilabas ng Washington, ang eroplano ay nasa regional na pagpapatrolya nang ito ay pinabagsak o nawala sa gitna ng aksyon ng Iran. Ang galawang sundalo ay nailigtas sa tulong ng isang walang taong sasakyang pandagat. Mahalagang detalye ito dahil ipinapakita nitong handa na ang operasyon ng Amerika sa rehiyon para sa krisis sa dagat, hindi lang sa normal na pagpapatrolya. Mabilis ang naging tugon ni Trump. Sinabi ng sentral na kumad ng Estados Unidos na ang operasyon ay may layunin ng sariling depensa at natapos ang mga aksyon makalipas ang ilang oras. Kahit na ganon, napansin pa rin ang laki ng mga pag-atake. Ayon sa mga opisyal ng Amerika na binanggit sa internasyonal na balita, halos 20 target ng Iran ang tinamaan. Kasama sa listahan ng depensa sa impapawid, kontrol na istasyon at pagmamanman na radar. Sinubukan ng Iran na gawing pagpapakita ng lakas ang atake. Inanunsyo ng Revolusyonaryong Gwardiya ang mga pag-atake bilang ganti sa mga base ng Estados Unidos sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Na-intercept ng Jordan ang mga misil laban sa base ng Al-Azraq. Sinabi ng Kuwait na na-intercept nila ang mga target sa impapawid. Aktibo rin ang depensa ng Bahrain. Sa mga unang pagsusuri, wala pang kumpirmasyon ng malalaking pinsala sa mga base ng Amerika na nagpahina sa naratibo ng Iran tungkol sa isang mapagpasyang tugon. Pinataas pa ni Trump ang presyon sa pagsabing masyadong nagtagal ang Iran sa pakikipag-usap at ngayon ay magbabayad sila ng presyo. Itinulak ng pahayag na ito ang krisis sa ibang antas dahil hindi lang ito tugon kay Apache. Isa itong direktang paniningil sa asal ng Tehran sa mga negosasyon. Sinusubukan ng pamahalaang Amerikano na panatilihin ang balanse sa pagitan ng presyong militar at diplomasya. Ngunit binigyan ng pag-atake sa helikopter si Trump ng malinaw na dahilan para kumilos agad. Nagkaroon ng pagkakahati sa Washington dahil sa reaksyong ito. May ilang miyembro ng Kongreso na itinuturing lehitimong pagtatanggol sa sarili ang operasyon. May ilan na nag-aalala na pinalalawak ni Trump ang kampanyang militar ng walang sapat na pahintulot. Tumutok ang diskusyon sa kapangyarihan sa digmaan dahil ang mga pag-atake malapit sa Hormuz kahit limitado ay maari magdulot ng tuloy-tuloy na mga tugon at kontratugon. Para kay Trump, ang mensahe ay simple. Kung gagalawin ng Iran ang mga sundalong Amerikano, mawawalan sila ng mga estruktura. Para sa mga kritiko, ang tanong ay hanggang saan dadali ng lohikang ito ang Estados Unidos bago ito mapasok sa mas malawak na digmaan. Sumailalim na rin sa parehong alert level ang Israel. Sa Timog Lebanon, muling inatake ng puwersa ng depensa ng Israel ang mga lugar konektado sa Hezbollah, kabilang ang tiro na nadulot ng matinding tensyon, utos ng paglikas at bagong nasawi ayon sa mga autoridad ng Lebanon. Iginit ng Israel na tinatarget nila ang mga pasilidad ng terorista. Nagtatago ang Hezbollah sa mga sibilyang lugar at gumagamit ng mga drone laban sa armored vehicle, truck at posisyon ng Israel. Ito ang nagpapataas ng panganib sa Teheran. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga kaalyado sa magkakahiwalay na front habang handa namang tumugon agad ang Israel kahit hindi pa humuhupa ang krisis kay Trump. Lumilitaw din ang mga hulto sa larangang ito bilang dagdag na presyon laban sa Israel at sa mga rutang pandagat. Ang grupong suportado ng Iran ay dati na napaputok ng mga misil sa Israel at patuloy na nadudulot ng kawalang seguridad sa riyon. Ang layunin ay pagurin, gawing magastos at magkalat ng tensyon. Maaring bumalik ang epekto sa politika dahil bawat bagong atake ay nagpapalakas sa argumento ni Trump at Israel na ang alyansa ng Iran ay naiintindihan lang ang presyon.
Ginamit ng China ang tensyon sa mundo para dagdagan ang kanilang pang-uudyok at hindi pagkakapantay-pantay. Nagsimulang mag-operate ang mga barkong Chino sa silangan ng isla, kinukwestiyon ang mga komersyal na barko at ibinapakita ang jurisdiksyon nila sa mga tubig na tinatanggihan ng Taiwan bilang kontrol ng China. Sinabi ng Taipei na ginagamit ng Beijing ang peking pagpapatupad ng batas para palawakin ang kapangyarihan at takutin ang mga naglalayag. Hindi direktang konektado ang krisis sa Apache, pero nasa parehong sitwasyon ito. Habang tutok ang US sa gitnang silangan, sinusubukan ng China ang mga hangganan sa Asia. Hindi lang nagprotesta ang Taiwan. Nagsagawa ang mga puwersa ng Taiwan ng ehersisyo na may totoong bala na nagsasagawa ng pagsasanay kung paano tutugon sa posibleng pagtatangkang paglapad ng mga Chino. Isinagawa ang operasyon ng artillerya, raket at depensa para ipakitang hindi papayag ang Taipei na basta na lang mapresyo ng hukbong dagat ng Beijing. Malakas ang mensahe kahit walang mahabang talumpate. Ipinapakita ng Taiwan na handa sila kung susubukan ng China na kumilos sa dagat o sa loob ng bansa. Sa digmaan sa Ukraine, nakatanggap din ng Rusya ng sunod-sunod na dagok na tumutugma sa klima ng presyon laban sa mga rehimeng kalaban ng kanluran. Nagsimula ng magrasyon ng gasolina sa Crimea na kontrolado ng Moscow matapos atakehin ng Ukraine ang mga linya ng supply. Hindi lang kakulangan ng gasolina ng civilian ang issue, mas critical ang lohistika ng militar ng Rusya. Kapag walang gasolina, bala o transportasyon, naiipit ang mga tropa. Nawawalan ng bilis ang artillerya at nahuhuli ang pagdating ng mga reinforcement. Ang tulay ng Chonhar ay naging sentral na bahagi ng krisis na ito. Tinarget ng mga puwersang Ukrainyano ang koneksyon sa pagitan ng sinakop na Crimea at ng sinakop na teritoryo sa timog ng Ukraine, rutang gamit sa paglipat ng sundalo, bala at gasolina. Ang pag-atake ay pumutol sa mahalagang lohistika at nagpalakas sa pagdepende ng Russia sa mas mahihinang ruta. Kapag ganitong tulay ay di na nagagamit, hindi lang konkretong istruktura ang nawawala sa Russia. Nauubos ang oras nila, humihina ang pagtugon at nababawasan ang katiyakan sa supply. Ang kaso ng Kimborn Spit ay tanda ng mas malalim na pagkapagod. Sabi ng mga Ukrainian na pinagkukunan, umatras ang mga Ruso dahil sa kakulangan ng supply, pagkalugi at hirap mapanatili ang posisyon. Kahit hindi nagbabago ang itsura ng mapa, mahalaga pa rin ang pag-atras dahil may simbolikong at militar na epekto. Ipinapakita nito na ang kampanya ng Ukraine ay hindi laban sa Russia. Ucraniana contra a logística não é barulho. Kapag umalis ng tropa dahil wala ng pagkain, bala at gasolina, nagsisimula ng mabulok ang depensa mula sa loob. Pinalawak din ng Ukraine ang mga pag-atake sa malalayong distansya sa loob mismo ng Russia. Tinama ng mga industrial at enerhiyang target kabilang ang isang pabrika militar sa Cheboksary na konektado sa mga bahagi na ginagamit sa mga drone at misil ng Russia at isang refinery sa rehiyon ng Samara. Mas lumala ang sitwasyon ng tamaan ng isang grupo ang Russia kaya naging malaking ahensya ito ng digmaan. Malinaw ang lohika. Kung binobomba ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine, tinatarget naman ng Ukraine ang mga bahagi na nagpapatakbo sa makina ng digmaan ng Russia. Nagkaroon din ng pag-atake sa infrastruktura ng langis, istasyon ng pagbobomba at sasakyang dagat ng tinatawag na aninong hukbong dagat ng Russia. Ginagamit ang hukbong dagat na ito para iwasan ang parusa at mapanatiling may pera para sa digmaan. Sa pagtutok sa ganitong estruktura, tinatangkang putulin ng Kyiv ang kita, supply ng gasolina at kakayahan sa lohistika ng sabay. Hindi ito palabas kundi planadong hakbang. Bawat nasirang tangke na pahintong refinery ng langis at naputol na ruta ay may epekto sa labanan pagkalipas ng ilang araw. Kumikilos ang kalaban sa iba't ibang larangan, ngunit ramdam na rin nila ang epekto ng mga tugon. Sa Tehran, nawasak ang kanilang radar at depensa. Sa Beijing, may natanggap silang mensahe mula sa Taiwan. Nahaharap ang Moscow sa kakulangan ng gasolina, pinsala sa tulay at bantay sa mga pabrika ng militar. Lalong lumalakas ang presyon dahil kapag may kahinaan, nag-aanyaya ito ng atake. Nagdesisyon si Trump na ipakita na hindi madaling pabagsakin ng Iran ang eroplanong Amerikano at hindi niya ito palalampasin. Ako si Milson Alves, isang internasyonalista. Layunin kong maihatid sa iyo ang katotohanan araw-araw. Nasa video description ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.